Parang isang urban legend ang tunog ng kwentong ito, pero isinusumpa ko, lahat ng ito ay totoong nangyari. 12 taong gulang pa lang ako noon at malapit na ang araw ng mga santo. Sobrang excited ako dahil darating sa Maynila ang tuyuhin, tiyahin at mga pinsan ko mula probinsya para bumisita. Umupa sila ng pampasaherong jeep para sabay-sabay silang ihatid papunta sa bahay namin sa Masangkay, Santa Cruz, Maynila. Pero mahaba ang biyahe mula Pangasinan hanggang Maynila, halos 5 oras. Hapon pa lang ay umalis na sila, kaya inaasahang darating sila bandang alas 12 ng hating gabi o alas 1 ng madaling araw. Lampas 11 na ng gabi noon at ramdam na ramdam ang lamig ng gabing Oktubre. Maya-maya, napagod na rin ako'y maghintay kaya umakyat na ako sa kwarto na pinaghahatian namin ng ate ko. Mga 18 o 19 anyos na siya noon. Para pumatay ng oras, kumuha ako ng ilang libro at nagbasa. Balak kong maghintay hanggang sa dumating ang mga kamag-anak namin. Hindi ako makatulog sa sobrang excitement. Matagal ko na kasing hindi nakikita ang tuyuhin at tiyahin ko. Sa tuwing may dumadaang sasakyan sa harap ng bahay, agad akong tumitingin sa bintana, umaasang sila na iyon. Kalaunan, humupa rin ang pananabik ko. Inantok na ako kaya minabuti kong tapusin na lang ang binabasa kong libro. Habang nagbabasa ako sa kama na katabi ng ate ko, bigla kong napansin na may aninong dumaan sa pahina ng libro. May sumisilip sa bintana. Tumingala ako at sinipat ang bintana pero hindi malinaw ang tanaw dahil sa kurtina. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana upang silipin kung ano iyon. Nang mapagtanto ko kung ano ang nakita ko, parang napako ako sa kinatatayuan ko at napasigaw ako ng buong lakas. Ah! Isang ulo ng lalaki ang nakita ko. May suot na salamin na may itim na frame. Ang nakakatakot, wala itong katawan. Pula ang mga mata niya, parang anumang sandali ay lalabas sa mga hukay nito. Gusot at magulo ang buhok niya at diretso siyang nakatitig sa akin. Pagkatapos, sa isang iglap, nawala siya. Nagising ang ate ko sa lakas ng sigaw ko. Nakita niya akong nakatayo malapit sa bintana, nanginginig at putlang-putla. Malamig at basa ang mga kamay ko at nang hawakan niya ang balikat ko, mahigpit akong kumapit sa kanya na parang siya na lang ang tanging sasagip sa akin. Mabilis na umakyat ang nanay at tatay ko para alamin ang nangyari. Sinubukan kong ipaliwanag ang nakita ko pero paulit-ulit lang ang lumalabas sa bibig ko. May ulo! May ulo! Tuluyan na akong napaiyak. Binigyan ako ng ate kong tubig para kumalma. Nang medyo mahimasmas na ako dahil sa presensya ng pamilya ko, ikinuwento ko ang buong nangyari na may nakita akong ulo ng lalaki na sumisilip sa bintana ng kwarto namin. Nasa 2 palapag ang kwarto namin. Agad itong binaliwala ng tatay ko. Baka raw nananaginip lang ako o pusa lang iyon. Pero paano raw lulutang sa hangin ng pusa? Sinabi ng nanay ko na naniniwala siya sa akin at pinatulog niya ako. Niyakap niya ako hanggang sa tuluyan akong makatulog. Dumating ang mga kamag-anak namin habang mahimbing na akong natutulog. Kinabukasan habang nag-aalmusal, napag-usapan ang nangyari. Pagkatapos kumain, ikinuwento ng nanay ko na sinabi raw sa mga kapitbahay ang karanasan ko at ito ang kanilang ibinahagi. Ilang taon na ang nakalipas, may 2 lalaking nagiinuman na nagkaroon ng matinding pagtatalo tungkol sa pera. Ang mas bata, isang malaki ang pangangatawan na nasa early 20s, ay umalis muna. Ang mas matanda naman, payat at nasa late 30s, ay sobrang lasing na halos gumugulong na sa sahig. Hindi na napansin na umalis ang kasama at patuloy pa rin itong tumatawa at nanunukso. Nang bumalik ang mas batang lalaki, may hawak na siyang itak.
Inatake niya ang kasama at iniwan ang ulo nito sa bangketa malapit sa bahay namin. Dahil walang nakasaksi sa krimen, nakaligtas siya sa parusa. Simula noon, may mga kakaibang nangyayari na raw sa lugar. Ang mga taong napapadaan ng hating gabi ay nakakaramdam ng paninindigan ng balihibo at biglang bugso ng malamig na hangin. Ayon sa nanay ko, malamang iyon daw ang ulo na nakita ko, ang lalaking pinugutan ng ulo. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawala sa alaala ko ang takot ng gabing iyon. Maliban na lang tuwing Oktubre, kapag may malamig na hangin na biglang dumadampi sa aking balat. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.